Activate this place, Panginoon. Father God in heaven, Lord, pinupuri po namin, Panginoon, ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Wala ka po, Panginoon, sa kalagitnaan ng 1,000 tao, Panginoon, na nagkakatipon. Kayo po, Panginoon, ay nasa kalagitnaan, Panginoon, ng 2 o 3 tao na nagkakatipon ng pinag-uusapan. Kaya ang iyong pangalan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Yes, Lord, nandito ka po ngayon, Panginoon. Hindi ka namin nakikita, Panginoon, pero nararamdaman po namin, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, sa lugar na ito. Dahil yun po ang iyong pangako, Panginoon, Lord God, na kayo po ay mananatili, Panginoon, sa kalagitnaan ng 2 o 3 tao na nagkakatipon, na kayo ang pinag-uusapan, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, buksan niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yung mga kapatiran din po namin na nakikinig, Panginoon, sa gawain na ito at nanonood, Panginoon. Upang maintindihan po namin, Panginoon. At may sa buhay po namin, Panginoon, kung ano po ang mensahe na ibibigay niyo po sa amin sa gabi ito. Naniniwala po kami, Panginoon, ang lahat ng iyong mensahe nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa sa amin, upang manatili po kami, Panginoon, na kumapit po kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. At ang pananampalataya na ito, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa iyong mga salita, Panginoon. Heavenly Father, Lord. Lord, tinataas ko po ang iyong pangalan sa tahanan na ito, sa iyong tahanan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na pasukin po ng kaaway, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na gambalain po kami ng kaaway, Panginoon. Fill this house, Panginoon, with your Holy Spirit, Panginoon, Lord God. At sa iyong abang lingkod na gagamitin, Panginoon, sa gabi ito. Ilagay niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita sa bibig na ito, Panginoon, upang maipahayag ko po ng tapat ang iyong mga salita, Panginoon, Lord God, sa gabi ito. Maraming salamat po. Kung meron man po, Panginoon, may mga pagkakataon na may mga pagkukulang po kami, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Upang karapat dapat po kami, Panginoon, nalalapit, Panginoon, sa iyong dambana na magpupuri at magsasamba, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po. Itinatas ko po ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood sa gawain na ito ng Panginoon. Uncle Fred Conag. Magandang gabi po si Brother Ace na nasa Dubai ngayon. Magandang umaga sa iyo, anak. At sa lahat ng patuloy na tumatangkilik at nanonood sa gawain na ito ng Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw
ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay ang pag-asa, no? The hope, ang pag-asa. Ang pag-aaralan natin ngayon ay magsisimula sa isang tagpo na kung saan dinala ng ating Panginoong Jesucristo ang tatlo sa kanyang mga alagad sa isang bundok. Si Pedro at yung magkapatid na si Juan at saka si Santiago, mga ginigiliw. Ito yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo, the transfiguration of Jesus Christ. Ano ba ang nakapaloob sa hiwaga na ito na pagpapakita, pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo sa tagpo na ito at sa buhay natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? Katulad ng sinasabi ko po, mga ginigiliw, na sasagutin po natin ito ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, mga ginigiliw. Katulad ng sinasabi ko po na sasagutin natin ito ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, mga ginigiliw. Na katulad ng sinabi ko po kanina, ito ay pag-asa kung bakit ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagbabagong anyo, and at the same time na kasama niya ang isang dalawang lingkod, na ang dalawang lingkod na ito ay pagpapakita ng isang simbolo ng kamatayan at muling pagkabuhay. Si Elias at saka si Moises, alam naman natin, mga ginigiliw, na si Elias ay namatay at ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos pa mismo, ang naglibing sa kanya, diba? Si Moses, mga ginigiliw, at saka si Elias naman, siya ay na-rapture, diba? Kinuha siya ng Panginoon, no? Na kasama niya po sila sa bundok na ito. Na si Moses, ito ay sumisimbolo sa mga taong namatay at muling nabuhay, mga pinigilip. Ito yung mga Kristiyano na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit nagkaroon sila ng muling pagkabuhay. Ito ang sinisimbolo ni Moses. At ang isa naman ay ito yung meeting of the air, yung rapture of the church, yung pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesucristo sa taas, mga ginigiliw. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na po siya babalik dito para muling magliligtas, kundi siya ay bababa, mga ginigiliw, para bilang isang hari. Bababa siya upang hatulan ang mga tao na hindi kumilala sa kanyang pagka-Diyos, mga ginigiliw. So nandito po ito sa matatagpuan po natin ito sa Mateo 17, no? Sabi niya po dito sa Mateo 17, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila ay naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. So yung katawan na ito na pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung glorified body, incorruptible body, na yun ang katawan ng muling pagkabuhay,
ng mga patay. No? Na kapag tayo ay muling nabuhay sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, hindi na po tayo, wala na pong kamatayan na mangyayari, mga ginigiliw. Yung kutis natin, parang kutis ng baby. Katulad ng pinapakita dito ng Panginoon na glorified body or incorruptible. May pangyayari doon sa last part. Kung babasahin po natin yung mga ebanghelyo, ipinakita ng Panginoon kung paano gumalaw ang isang incorruptible body or glorified body na yung katawan na ito ay sumasalpok sa mga pader. No? At napupuntahan niya kung ano yung lugar na gusto niya, mga ginigiliw. Hindi naman siya, pero kaya may nangyari kasi doon na si Tomas ay, sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Maniniwala lang ako kung nahawakan ko ang mga pinagdaanan ng pako sa kanyang kamay at sa kanyang mga tagiliran, sa kanyang mga paa. Sabi po ni Tomas, mga ginigiliw, until such time na dumating yung panahon na nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo kay Tomas, mga ginigiliw. Kaya't sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Tomas, napakapalad mo, Tomas, dahil nakita mo ako. Sabi niya. Nakita mismo ni Tomas ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang muling pagkabuhay, mga ginigiliw. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Tomas, na nagbibigay sa atin ngayon ng pag-asa, nasabi ng ating Panginoong Kristo, mapalad ka, Tomas, dahil nakita mo ako. Pero mas mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin, ngunit naniniwala at sumasampalataya sa akin. Ito ay pag-asa para sa atin, mga ginigiliw. Hindi man natin nakita literal ang ating Panginoong Jesucristo, pero ito ay nagbigay sa atin ng pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kinikiliw. No, kaya dito ipinapakita niya yung glorified body, yung dalawang alagad na nagkaroon ng kamatayan at hindi naranasan ng kamatayan, si Moses. No? So ito yung dalawang klase ng tao na may mga, yung sinasabi ko, yung mga hindi naiintindihan kasi ito ng mga nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito yung meeting of the air or rapture of the church. Na mangyayari ang rapture of the church anytime from now. Mangyayari po ang rapture of the church anytime from now kasi nasa panahon na po tayo ng what do you call that? Nasa panahon na tayo ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Baka matapos yung preaching na ito, baka ang maiiwan na lang, damit, yung katawan natin, yun ang aakyat sa langit. At yun ang magmimik sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. At ang mga maiiwan ay yung mga hindi kumilala at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero may pag-asa pa rin, kahit maiiwan ka, may pag-asa pa rin. Yung pag-asa na ito ay yun yung mga sinasabi nilang ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya. Ipinaglaban nila, sila yung mga tribulation saints na sinasabi. Kaya doon na magsisimula yung kapighatian, di ba? Doon na magsisimula yung kapighatian. Na kapag nangyari po yung rapture of the church, wala na pong kamatayan. Wala na pong kamatayan. Yun ang sinasabi niya sa Revelation. Diba? Sa Revelation, wala na po. Hindi na po tayo mamamatay. Yung mga may iwan na tao, hindi na sila mamamatay. Kaya 7 years tribulation yon na paghihirap yon,
na dapat talaga ipaglaban mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Kristo. Ngunit kung ikaw ay, sabi nila, hindi ka magpapamarka ka ng mga 666 na yan, no? Ibig sabihin, hindi ka na makakapasok sa kaharian ng Panginoong mga ginigiliw. So ito ang pinapakita niya dito. Ito ay pag-asa. Meron din po siyang binanggit dito na tinanong ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Tinatanong nila na, di ba, bago nagkaroon sila ng pagdududa ng mga alagad na ito ng ating Panginoong Kristo na kasama niya. Tinatanong nila, di ba, bago dumating ang Kristo, kaya sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kanila, huwag niyong ipabalita hanggat mangyayari ang lahat ng ito, sabi niya. Di ba? Kaya lang, sabi lang ni Pedro, si Pedro yatang nagtanong dito sa last part niya, sa 17:9, habang sila'y bumababa sa bundok, inuutos sa kanila na Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Dapat sinasabi, bakit? Ang tagapagturo ng kautusan, na-ipropesiya po kasi ito, nasa Book of Malakay. Nasa Book of Malakay yun, last part of Malakay. Nabanggit niya po yun. Na bago mangyayari yun, bago dumating ang Messiah, ipapakita niya. Kaya, kung natatandaan nyo yung mga sinisigaw ni John the Baptist, ano yung sinisigaw niya? Yung pinsan ni Jesucristo, no? Ang sinisigaw niya, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sabi niya, mga ginigiliw, siya ang nagdeklara ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo na hindi man lang ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang sandalyas, yung tali ng kanyang sandalyas. Yun ang dinedeklara ni John the Baptist, mga ginigiliw, na siyang magdedeklara ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. So, naipropesiya na. Kaya sinasabi nila, tinatanong, di ba, bago mangyari ang mga ito, darating si Elias. Kasi si Elias, ang alam nila, darating, hindi nila alam na yung Elias na yun, yun yung reincarnation ni John the Baptist. Yun yung reincarnation niya. Siya, doon sa Malakay po yun. Basahin natin sa Malakay. Last part of Malakay yun eh. Last part of the book yun eh. Malakay 4:4-5. Alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautosang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai, upang sundin ng bansang Israel. Ito yung mga salita ng Diyos. Ngunit, sabi niya dito sa 5, bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak, kung hindi mapipilitan ako magtungurian at ganap na wawasakin ang inyong bayan. Sabi niya po, ito ang pinapatungkol niya na dumating muna si Elias. Kaya itong sinasabi ng mga ni Pedro, tinanong niya na bakit po sinasabi ng mga tapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot si Jesus, no? Darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay, sabi niya. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. So, ito yung
si si John the Baptist, mga ginigiliw, na binabanggit dito na dumating na Elias na magpapakilala sa ating Panginoong Kristo. Ngunit nung kinorek niya si Herodes, kaya pinahuli niya at pinaputulan ng ulo because of Herodias. Dahil kay Herodias na masyadong ambisyosa, mga ginigiliw. Dahil lamang sa gusto niyang yumaman, mga ginigiliw, kaya kinakuha niya yung pinaputol niya yung ulo ni John the Baptist. So ito yung kalipunaan ng Mateo 17 na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, mga ginigiliw, na may pag-asa sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, may muling pagkabuhay, mayroon ding hindi mamamatay. Yun yung rapture of the church na sinasabi na hindi naiintindihan ng mga ibang tao. Alam ko na bago ito sa mga nandito, yung hindi nakakalam ng rapture of the church. Kaya katulad ng sinasabi ko, mangyayari anytime from now. Kasi nasa panahon na tayo ng millennial coming of Jesus Christ. We are now in the millennial coming of Jesus Christ. Anytime from now, magkakaroon na po ng rapture of the church. Kaya kung gusto nyo makita yung mga videos about rapture of the church, pwede nyo i-search sa mga YouTube kung paano ma-rapture yung mga church. Ang church na sinasabi, hindi simbahan. Ang church na sinasabi ay tao. Because we are the church, we are the temple of God. So maraming salamat. I hope you are being inspired sa salita ng Panginoon. Kay Sir Molgado, Sir Lumboy, Bro Roy, at kay Cesar, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng nanonood sa gawain nito ng Panginoon. God bless everyone. Maraming salamat po.